Aga po sa lahat. Opo, sabi ko ma'am, itong tinatalakay natin tuwing Friday, ang update sa presyo ng produktong petrolyo, matagal na problema na po ito. Di po ba ma'am? Tama Oo. po, kasi wala tayong control sa nangyayari Wala. sa international oil market. Yes, Oo. tama po kayo. So dapat Pero kung hindi ako ang problema na sa hindi kayo ma'am. Oo. Well, actually, maganda pa nga ma'am ang ginagawa po ninyo kasi maaga pa lang, abay, inaabisuhan nyo na po ang ating mga motorista lalo tigit sa kung ano ang magiging presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo para at least makapaghanda sila gaya ko. Pag sinabi ninyo, okay, next week, may nakaambang pagtaas. Ngayon pa lang, kakarga na tayo. Kakakarga na. Oo. Yung tamang karga lang, Sir Rod, ha? Baka mamaya, magkaroon ng boarding, eh. Di po Hindi, ba? tama lang, ma'am. tamang Wala din karga. tayong sa pang-budget eh. Pambayad. Pang-bayad ng, ng mga isang bariles ng ano po, Nang langis. ng langis. Wala tayong ganong budget, ma'am. Tsaka syempre po, di po ba, kailangan lang nating bilhin yung talagang gagamitin para, yun Correct. nga, napaka-volatile ng presyohan. Hindi natin alam kung mangyayari sa mga dito. Tama, alright. So, sige, ma'am. Okay. Good news o bad news? Sa ngayon po, mix. Pero kung malaki ang chance na mag-increase lahat po next week. Okay. Okay. Sa 4 na araw, Sir Rod, ng trading sa Minoplat, Singapore, makakaranas po tayo ng mixed movement in the meantime. Base sa 4 na araw na trading po, wala pa po dito yung operating cost ni oil companies and other premiums. So ang estimate po sa 4 na araw, sa gasoline po, more or less, rollback po siya ng 45 centavos per liter. Sa diesel naman po, more or less, increase po siya ng 5 centavos per liter. At sa kerosene naman po, more or less, increase po siya ng 10 centavos per liter. Base po sa 4 na araw na trading. Although technically, Sir Rod, 2 araw lang po kasi 2 araw po yung walang posting dahil po sa Lunar New Year. So, buti hindi ganun ka sobrang laki, ma'am. Yun nga, Sir Rod, nung una na parang 3-day trading, di bali isang trading pa lang yun, 2 araw nga po yung walang posting. Opo. Ang laki sana ng chance na mag-rollback. Unfortunately, kahapon po, Thursday, sumipa halos ng $5 per barrel ang presyo. Nako. Dahil po yung kaguluhan, pinaigting na kaguluhan sa bansang Amerika at Iran. Opo. So, yan ang dapat nilang paghahandaan naman next week. Pero so far sa LPG naman, wala pang walang Wala pa, Sir Rod. Maaga pa po. May 1 linggo pa po tayo kasi mga balita niyan halos last day of the month. Opo. Pero Ma'am Rodel, kasi papalapit na rin yung yung tagtuyot eh. Pag ganito bang mga panahon, may epekto din po ba yan sa presyo ng langis? Kung sasabihin po natin na kung summer, minsan po ang nagiging, like for instance, summer sa Amerika, nagiging driving season nila yun dito ba? Doon sila mas maraming biyahe. So, ibig sabihin, tataas po yung konsumo. So, yung demand. Tapos kung, yung demand. Tapos ito naman pong supply, kung may issue na mga ganito, so may chance ang tumaas pa rin po ang presyo. Pero kung base po sa outlook na nilabas, mukhang hindi ganun kaganda yung magiging economic recovery ng mga ibang bansa. So, mahina yung demand, di po ba? Lalo na yung malalaking bansa, kung halimbawa, India, China, kapag humina ang consumption nila, apektado yung buong mundo eh. So, ibig sabihin, kapag mahina ang demand, tapos may enough supply naman, wag lang tutuloy, bababa po yung presyo. Fundamentals of supply and demand po. Yun. Oo. Ayaw din nating sabihin sana gano'n na lang parating sitwasyon. Ay, opo. Kasi di po ba alam naman natin na kapag mahina din yung mga ekonomiya ng ibang bansa, apektado. Opo, maski tayo. Tsaka ito po talaga halos na-offset po yung supply-demand fundamentals ng geopolitical eh. Kasi ang laki ng threat na magkaroon ng supply disruption kapag itong dalawang bansa na to, halimbawa,
America at Iran, tapos yung Russia-Ukraine, nagtuloy yung kanilang kaguluhan. Kasi lalo na sa Iran po, di ba, binabanta niya na sasarhan yung Strait of Hormuz. So talagang pag may ganong klaseng hindi pag-uunawaan, abay pati tayo rito, nadadamay din sa pamamagitan ng pagsipa ng presyo ng produktong petrol, which may epekto din yan sa ekonomiya ng ating bansa. Opo. Bagamat sabihin natin po na hindi tayo diretso bumibili sa nasabing bansa, kaya lang karamihan ng mga sources po ng crude nanggagaling po dun sa area na yun, sa region na yun. Tapos dumadaan po sa Strait of Hormuz, kapag nasarhan yan o kaya nagkaroon man ng alternate route na mas malayo, so tataas po yung freight cost, yung insurance, yung mga risk premium sa tinatawag. Opo. Gusto ko lang din kunin ang inyo pong reaksyon at opinion, Ma'am Rodela, no? Kasi ngayon yung mga tsuper, abay may petisyon na sa LTFRB para sa provisional fare increase, no? Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod dyan, ang hinihingi nila, di sana daw maipatupad na yung subsidiya para sa gasolina ng mga tsuper. Kasi dapat baguhin, sabi nila, yung batas dyan, yung panuntunan. Dahil kasalukuyan, di po ba ma'am, ang dyan, ang panuntunan, ang polisiya dapat umabot sa $80 per barrel, average. Average bago maibigay yung subsidiya sa mga tsuper. Opo. Pwede ba yun na, ibaba pa? Bakit ba ganito yung basehan na ginawa $80? In fact, nagkaroon ng enhancement na rin po yun. Kasi dati po, pagkakatanda ko, 3 consecutive months na dapat $80 per barrel ang average. Ngayon po, naging parang 1 month lang. 1 month na lang. Oo, 1 month na lang po. Kaya unfortunately, yun nga sabi ko, galaw ng presyohan sa international market. So hindi masustain po talaga yung na-reach yung average na $80 in a month. Yung halos 60 plus lang po, magsa $70 per barrel. So malayo pa po dun sa trigger. Kasi yun po yung function ng Department of Energy. In the event na mag-i-issue po kami ng certification para po umaksyon si LTO, LTFRB na ma-implement po yung subsidy program nila. Same with Department of Agriculture. Although, yun nga po, sabi nga po, yung kaukulang ahensya, like concerned agency, kagaya ng LTO and LTFRB, tinitignan po naman nila lahat kung ano yung, kasi pag pinabura na po kagad natin yung increase sa transpo fare, alam naman po natin nagkakaroon ng chain reaction. So inaaral po talaga nila, nagko-consult po sila sa iba't ibang ahensya kung talagang paano po gagawin doon sa request ng ating mga transport group. Opo, pero gaya ng binabanggit nyo nga sa ngayon, di ba, mabilis yung paggalaw, malayong umabot sa $80, di ba, dollars per barrel yung presyo ng krudo. So, wala talagang maaasahan pa sa ngayon, di ba, na may makukuha silang subsidiya ang ating mga operator at tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Opo, kung ang basihan yung pong tinutukoy nating batas na dapat $80 in ang average in a month. Wala pa po, malayo-layo pa po. Opo. Pero yun nga po, sabi ko nga po, may mga paraan din po yung mga concerned government agency kung paano matutulungan yung ating mga motorista as well as yung ating transport group. In the case po ng DOE, di po ba patuloy yung apila namin sa mga oil companies na ipagpatuloy po nila yung kanilang mga discounts, mga promos sa mga gas station. Di po ba patuloy kong paulit-ulit ko pong nasasabi na despite na may pare-parehong adjustment pagdating po sa gas station, may mga gas station na nagbibigay ng mga discount or mga freebies. I-take advantage po ng ating mga motorista yon. Ay kaso nga lang, hindi naman lahat po ng mga gasolinahan may ganitong klaseng diskwento. Lang yan. Tama po. Selected Oo, selected. Yung list po na yun, makikita po niyo sa DOE webpage po.
para makita po natin kung yung mga gas station na to nagbibigay ng ganitong promo as part of their marketing strategy or corporate social responsibility. Oo. May idea ho ba kayo kung magkano ho yung subsidy na ibinibigay ho sa ating mga chuper? Ay, hindi ko na po kabisado, Sir Rod. Kasi yun nga ang nag-i-implement para sa ating Yung LTFRB. transport group. Oo, LTFRB. Tapos sa mga fisher folks at saka fishermen Bureau of at Fisheries. farmers, DA po. DA, Department of Agriculture. O yan, Opo, isa pa tama yan. po. Yung mga mangingisda natin umaaray na rin. Oo, Opo, dahil opo. nga daw dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, wala na po, well, sabi nyo nga wala din tayong control. Opo, wala din yeah, tayong Sir control. Rod. Oo, but, Kaya mahigpit po yung ginagawa nating monitoring kasi yun nga, dapat talaga yung adjustment natin dito dahil lang yung sa pangyayari yung wala nang pang-aabuso kasi yun nga po, wala tayong control doon sa bagay na yun. Oo. Kaya yung iba naman gumagawa ng mga pamaraan, isa lang po lang yan yung pagbibigay ng mga subsidiya. Oo. Pero ang tanging po nila, inaasahan rito at pupwedeng sandigan ang gobyerno na pupwede silang tulungan. Pero Opo, yeah. ang gobyerno naman meron ding sinusunod na polisiya. Opo, Sir Rod, kasi anything ng subsidy, kaya ginagawa nga po natin, hindi subsidiya para sa lahat. Targeted relief lang po, pansamantala, di po ba? Para, kasi alam naman po natin kung saan din kinukuha yung mga binibigay po natin. It's either mawala ng ibang social program, Correct. o kaya sa mga taxes din po natin talaga. Kailangan din dyan ng malaking pondo ang pamahalaan. Oo, kasi hindi lang naman ito isang baksakan yung ibinibigay na subsidiya. Umaabot din yan ng ilang buwan, ng ilang taon. Diba? Tama po. Depende sa pangangailangan. At depende sa presyo ng gasolina. Kung hindi pa rin bumababa, siguro patuloy yung pagbibigay ng ayuda ng gobyerno. Opo. Pero yun nga, targeted kung sino lang yung talagang nangangailangan ng public utility vehicles natin. Kasi kung sasabihin nyo, lahat ng gumagamit ng diesel, madami naman pong high-end na ngayon ng mga vehicles na gumagamit ng diesel po. Ako dito nakikita ko, ma'am, siguro na po pwedeng solusyon dahil sa tingin ko wala nang pag-asa itong pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Bababa man siguro yan, pero pansamantala lang. Pero mas marami pa rin yung nangyayaring pagtaas. Kasi mas lalong lumalala yung problema Diba? Ng iba't ibang bansa. Which is, yan ang pinaka factor ng pagtaas, pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Panahon na siguro para maging seryoso tayo sa pagsusulong ng mga, di ba, e-vehicle. Although mayroon naman akong mga nakikitang mga LGU na nagpo-promote ng mga e-vehicles. Oo, pero siguro mas lalong magiging seryoso sa pagsulong ng ganitong klaseng programa sa bawat Opo, sir. Tama po kayo, Sir Rod. Isa yan sa mga alternatibong solusyon, yung promotion ng alternative fuels or alternative technologies. Isa nga po yung mga e-vehicle. In fact, meron dun po sa EVIDA law, yung parang sa electric vehicle law, parang mandated na rin po yung mga ilang kumpanya, kamukha ng oil companies na magkaroon ng mga charging station. Di po ba? Kailangan in place po yung mga infrastructure para po At patuloy din po naman yung ginagawa din naming promotion po sa alternative program. At sana buong bansa, lahat e-vehicles ang gagamitin para mabawasan yung demand. Di ba? Sabi nyo kasi pag, bumababa yung demand, gumagamit ng produktong petrolyo, bumababa yung presyo. Tama po. Basta po sinabi natin yung fundamentals ng supply and demand. Di po ba? Pag madaming supply, tapos mahina demand, siyempre, mura ang presyo. Correct. Alright. Magkano uli, ma'am, next week ang itataas? Okay, ulitin ko para sa mga late tuner, yung kakabukas ng kanilang radio. Apo, ang estimated price adjustment po per liter for next week, base sa 4 na araw na trading, wala pa po yung operating cost ni oil companies and other premiums sa gasoline po.
more or less po, rollback po siya ng 45 centavos per liter. Sa diesel naman po, more or less, increase po siya ng 5 centavos per liter. At sa kerosene naman po, more or less, increase din po siya ng 10 centavos per liter. Base po sa 4 na araw ng trading sa Manila Platts, Singapore. Ayan, okay. May pagbaba, may pagtaas. Next week na mangyayari po yan. Opo. Tama, Sir Rod. Ma'am Rodela, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Happy weekend! Thank you, Sir Rod. Happy weekend din po sa lahat. Alright, Rodela Romero, Assistant Director, DOE, OIMB, mga kasama. Kaugnay pa rin, update sa oil price adjustment na yan po ay mangyayari sa susunod na linggo. Kadalasan, Martes po yan ipinapatupad ng karamihan ng mga gasolinahan. Oo. Yun nga ang sinasabi natin, kung talagang sa tingin ng gobyerno, wala na pong magagawa dyan dahil may batas din yung oil regulators. Di ba? Oo. Na hindi po hawak ng gobyerno sa kung ano po ang desisyon ng bawat oil companies dito dahil may batas na ang hindi po pwedeng makialam, di ba? Sa kung ano po ang kanilang naging desisyon patungkol sa magkanong ipapatupad sa presyo ng produktong petrolyo ng bawat oil companies rito, mga kasama. So ano ba po pwedeng alternatibo? Kung gano'n ang sitwasyon, di mas mainam isulong na lang yung di ba? Electric vehicle. Oo. Sa mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, ang karamihang nakikita ko mga e-vehicle, mga kasama, puro yung mga e-bike e-bike lang. So ilan lang yung mga pasahero, di ba, ang pwedeng sumakay doon? Meron man mga tumatagbong mga e-vehicle, mga kasama, sa mga sa ilang mga shopping center. Oo, may libreng sakay sila doon gamit ang mga e-vehicles. Pero sa mga daan, sa mga highway, wala ho pang mga nakikita po nating mga pampublikong sasakyan na tumatagbo ngayon, no, dito sa ating bansa na gamit po ang mga e-vehicle. So talagang aaray talaga yung ating mga tsuper sa sitwasyon ngayon sa presyo ng produktong petrolyo. May po sila, no? May petisyon na pisong dagdag sa pamasahe sa jeep. Piso, mga kasama. Pero ito'y pag-aaralan pa at patuloy ang pagsasagawa naman ng mga public consultation ang LTFRB. Kasi hindi naman po pwedeng basta-basta po yan ipapatupad kasi may epekto din po ito sa publiko, lalo tigit sa mga obreros. Sabi ko nga, yung ating mga obreros, mga manggagawa, mga kasama, pag pumapasok po yan sa kanilang mga trabaho, hindi lang po isang beses sumasakay ang mga yan. Kahit sabihin nyo piso, di ba? Pag 3 beses sasakay, 16, 13 pesos. Pag 15 ba ngayon yung minimum? Dagdagan mo ng piso, 16 na yan. May mga biyahe daw, 13. Dagdagan mo ng piso, na po yan? 14 na yan. Yung, pag 3 sakay, di ba? Araw-araw, magkano na po sa isang buwan ang bawas sa kanilang budget na pambili na po yon ng bigas? Di ba? Kaya may epekto din, mga kasama, sa publiko. Tignan natin kung paano ho ba tutugunan ng ating gobyerno dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na apektado na po yung mga pampublikong sasakyan. Hindi lang yung mga pampublikong sasakyan, maging ang mga mangingisda nagrereklamo na rin po. Na kung po pwede pakinggan ang kanilang ang kanilang hinaing na apektado na po sila sa pagtaas sa presyo ng gasolina. Siyempre, pag pumapalao din ang mga yan, gumagamit din ng gasolina. Pag hindi na kaya, ipapasa po yan nila sa mga consumer. Tataas ang presyo ng galunggong. Maglilipanan na naman ang mga imported na isda.
magkakaroon na naman ng oportunidad itong mga smuggler ay talaga magpasok ng mga imported, yung mga isda, mga kasamang galunggong na akala mo itsura parang yellowfin. Ang lalaki. Yung pala mga imported. Oh, Diyos mio. 8:28 ng magandang umaga. Opo, dito muna tayo mga kasama. Dahil, abay patuloy pa rin ang libreng sakay ng DCXL News 558 ngayong araw. Yan sa may Quezon Avenue via Araneta to Santa Mesa. Yan po'y hatid ng DCXL News 558 at ng Shield Bath Soap. Galit! Galit po, opo, sa sakit ang Shield Bath Soap. Pero ito ay may malasakit.